madamot ka, masimple. Sabi niya, ang mga mararamot ay gawa ng baba. Bibigyan kita. Saganayin kita. Hindi ko magawa ang aking magagawa. Dahil ikaw gusto kita gamitin. Lahat ng hiniling mo, tinupad ko. Bakit ikaw ay nagbago? Bakit ikaw ang nagmasinsong nagbago? Nasaan na ang puso mo dati? Bakit ngayon ka sobrang lamot mo? Ngayon nagkasakit ka dahil sa pag-iimpit mo, imbis nagbigay ka para nakakatulong, makakagaan sa kalooban mo. Ngayon nagkakasakit ka, saan pumunta ang pera mo? Sino gumagawa ng sakit mo? Nakikita yung panahon noon, ang tao ay sagana pagmamahal. Nakikita nyo, nagkakasakit ba? Hindi. Hindi po. Hindi po, mahaba pang mga buhay. Mahaba ang buhay. Yan ang sekreto sa lahat. Dahil ang mama, iipunin mo yan. Yan din ang magpapahamak sa iyo. Huwag kang matakot maubos ang pera mo. Dahil ako ay nasa iyo. Akong gagawa ng parang maraming tao. Gagamitin ko para sa iyo. Basta gawin mo lang. Diyan ka nagsimula. Ako nagpalaki sa iyo. Dapat tuloy mo ang ugali mo, ang pagmamahal. Huwag kang magbago. Dahil lahat yan, gagamitin mo rin yan sa katawan mo. Dahil wala na ang mga anghel sa puso mo. Wala na yung anghel magagabay sa iyo dahil pati ang Diyos nakalimutan mo na. Alam mo yung tao, namutla. Hindi ang tao pinagdatingan mo noon, iba na ngayon. Ang sabi ng Diyos, noon pinabayaan ko siya, ngayon binantayan ko siya. Lahat man kayo, sabi ng Ama, ang mga pulubi at mga hirap, abutan nyo ang gusto niyo abutin. Pagmamahalin nyo. Para sa pag-blessing, pamaya. Pagbawat salita nila, mahalaga para sa inyo. Kung kayo ay makasarili, mamaya may manaramdaman kayo. Magpacheck ko pa lahat ng bagay, magpapagkita kayo na kahit anong bagay, gagamitin mo rin sa sabi ng Ama, lahat kayo anak. Magtiwala kayo. Buksan niyo lagi ang puso ninyo. Ang mga mabuti ay nasa inyo. Ang masama, maalis. Dahil yan ang gawain ng Diyos para sa lahat. Okay lang sa akin. Hindi. Gusto ko dito. Gusto ko. Yung iwanag. Gusto ko. Dahil ang sabi ng Ama sa akin, mga anak, itong oras ito, ako ay naghihirap hanggang bukas. Kailangan ko pagbalik loob. Kung ano ka man noon, hanggang ngayon, baguhin mo na kung iba na ugali mo ngayon. Dahil ang lahat yan, hindi mo madadala sa akin. Mag-ipon ka ng kayamanan para sa akin. Marami nagugutom. Marami natatago ng iyong mga kayamanan at nabubulok. At sa katawan nila rin, babagsak lahat. At sabi ni Sambuanga din, dito po, Amay din, Weng, sabi niya, maraming cancer dito. Tulad yung may cancer, nagsusulin sila. Nag-iibang bansa sila isang linggo, ibang bansa na pumunta. Dahil may kaya sila, mayaman sila. Taga-Malasiki. Una year, 2007. Pumunta kami, punta tayo sa Malasiki. Ngayon, sabi niya, pinito sa akin, lagi sila sa ibang bansa. Iba-ibang sulok ng mundo pumunta niya dahil sa pera. Bakit kayo pumunta doon? Sabi niya, kahit mamatay na ako, na-enjoy ko na, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan ka patungo. Madaling sabihin yan. Ano bang kayamanan at gusto ng Diyos para sa kanyang paraiso? Ang tanong ko rin sa inyo, ano ba ang kayamanan? Yung pagpapasyal ba ay tumulong sa kapwa? Tumulong sa kapwa. Dahil sabi ng Ama, kung gusto mo gumaling, ilang taon din yung kanya, mayaman siya, mayaring mga
asinda siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, ay tumulong ka sa mga kapatid mo, mga kapitbahay mo, bigyan mo sila ng tag-iisang sakong bigas. Dahil minsan at humingi mga kapatid mo at umutang, hindi mo pinautang dahil gutom na sila. Ang sabi niya, wag mong isipin, gamutin mo ang binigyan ng biyaya sa iyo ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigyan biyaya, mag-share ka. Sabi ko, alam mo ginawa niya, buksan mo ang puso mo. Sabi niya, sige po, simula bukas, magbibigay ako. May 100 sako binigay niya sa kapitbahay niya. Sabi, pasensya man kayo kung ano man ang pumunta kayo sa akin, sa atin ninyo, hindi ko kayo pinautang, pasensya kapatid, kung kailangan niyo problema, hindi ko kayo ban. Sabi, nagagaman ako sa kayamanan. Kayamanan. Ito, hindi ko alam kung anong dapat ko gawin. Mabuti na paalala sa akin. Kaya, dahil ang paalala sa akin, tama din yun kung saan ako patungo. Akala ko ang luho at saya, akala ko masaya na ako kung mawala na ako. Ang tanong, saan ka patungo? Ano ba ang hinahanap ng Diyos? Sa tingin ninyo, ano ba ang hinahanap ng Diyos? Sa tao? Mabubuting gawa po. Sa mabubuting gawa. Dahil sa mabubuting gawa, yan ang tunay na kayamanan para sa atin lahat. Sa ating kaligtasan. Ngayon, ginawa niya. Alam mo, isang buwan, isang linggo, pumunta sa akin, sabi niya, Maylin, hindi pa ibig pangalan mo, Roel pa. Roel, alam mo, yung iba ama, hindi pa ibig. Patapos, bakit? Ngayon, sabi Roel, sila nang bahala, ako gusto ko pangalan mo, Roel. Ang gusto niya, ama na lang. Dumating yung isa 2010, ang ginawa sa akin, ilid ka, hindi kasi Roel. Ngayon, yung isa, sabi ko, huwag na ako tawagin, ama, ilid na lang. Hindi, respeto lang, tulad ni Father. Respeto lang, dahil nakakatulong tayo sa amin. Alam mo yung sakit ng kanser ng sisulit? Pagdating ng isang linggo, sabi niya, parang nagbago ang katawan ko. At saka yung pagdating sa buwan, lumakas po ako. Dahil alam mo, binuksan mo ang puso mo. Hindi ka naging sakim na. Dahil ang sa pagsakim mo, ito ang gumagawa ng iyong hindi maganda. Maraming bagay ay dapat natin isipin. Sabi ng Ama, huwag niyong militin ang isang tunay magagamot. Kahit kalit lang yan. Sabi mo, kahit ordinary lang yan. Yan, kahit walang pinag-aralan yan, yan gawain niya, mahalaga yan sa lahat. Alam mo, ang pinakamalaga sa kanya, yung bumalik ka. Hindi lang siningin, yung bumalik ka. Ang pagkagaling kasi sabi ng Diyos, mahal ng bagay yan. Kahit sino man ang umawak sa iyo, kung hindi ka bumalik, kahit maraming natin mo, walang blessing, walang baspas sa Kanya, ang Diyos, useless. Gusto ang isipin ninyo, yung talaga buka sa puso yung pagmamahal sa kapwa mo. Di pwede tayo maging makasarili. Dahil lahat yan, dahil sa Diyos, ang Diyos ang binigyan kayo, pinakilos kayo, hanggang pinagyaman kayo, hanggang sa matuto kayo, hanggang sa kanino ninyo. Dahil kayo ay tapat sa Diyos, ilang araw bagat na kayo, ay nagbago na kayo. Anak, marami pa akong pangarap sa iyo. Bakit? Yung dati ka noon, bakit nagbago ka na ngayon? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit naging ganyan ka? Naging sakit ka? Hindi mo alam, isa ka rin mahirap noon, isa ka rin musmus. Hindi mo alam,
Sa hiling mo ng hiling mo sa akin, pinakikinggan ko, akala ko siya na wala nang katapusan ang iyong magandang ugali. Ngayon, lalo tumatagal, lalo bagay, umangat ka, bakit nagbago ka na? Di mo isipin, sino ka ba noon? Lahat hiling mo, anuman ang gusto mo, hiling mo sa akin. Ngayon sa paghiling niyo sa akin, hanggang natalino kayo, hanggang nakapasakay, hanggang nakapasisyon kayo, mga anak. Bakit na? Ano ba ang nangyayari sa inyo? Akala ko ay masaya ang mga bagay binigay ko pala sa iyo. Yung pala, para ako pa rin nagpapahamak sa iyo dahil naging sakit ka. Hindi nyo alam na ang lahat yan maiiwan lang dito sa lupa. Wala kang madadala. Mayaman man kayo, mahirap man kayo. Kung gawain mabuti, iisa rin. Hindi ko nakikita ang kayamanan. Ang nakikita ko yung gawain mabuti. Amen? Amen. Yun ang hinahanap ng Diyos. Ang gawain mabuti. Hindi gawain masama. Wala man sinuman ang kayamanan pagkikas sa Kanya. Ang kayamanan yan, binigay ng Diyos para ikaw ay maging tapat sa Kanya, tapat ka sa kapwa mo, tumulong ka. Dahil lahat yan ay galing sa Kanya. Kung oras na nagtampo na ang angel mo, ang nagtampo na mga kaibigan mo, sino ba ngayon ang nalalapitan mo? Oras na nasakit ka, wala na tumingin sa iyo. Gamitin mo ng pera mo, doon ka na masisimula ang kabaryo mo, unti-unti lang mababawasan. Dahil na ginawa mo di maganda, yun na rin, hindi na rin maganda sa katawan mo. Doon na kabaryo mo ang paghihirap mo ngayon. Ang pera kahit bilhin yan, kung gastos kang araw-araw, saan pupunta ang pera mo? Pag-ubus yan lahat, doon mo na ang maalala yung bitawan mo, kaibigan, yung bitawan mo, Panginoon, at hahanapin mo sila. Dahil ikaw rin ang gumagawa ng iyong hindi mabuti gawain. Kailangan natin magbago. Habang nagpahirap si Jesus, kailangan natin magbago. Alisin ng lahat ng bagay kung ano man, dahil ang mundo palit na. Hindi nyo lagi ang araw at asay ninyo. Darating yun. Dahil, ang sabi ng Ama, wither at ikot ang mundo, ang kailangan ninyo ay magpatutuo na sa sarili. Dahil ako ay totoo, walang biro, walang alog, hindi maganda, ay maganda para kaligtasan ninyo. Ang sabi ni Jesus. Dahil marami ang nakatago, ang kasaysayan, yung binata ni Jesus. Kung nangyari sa akin, nangyari din sa Kanya noon. Yung nakita na ngayon, sabi ng Diyos, yung siya ay kinabisahan na. Doon nila na makikita, ano ba? Ganito kasi nangyayari sa akin. Ano ba mga bayani? At tinatataas. Buhay ko at patay. Ang karamihan, kung halimbawa, nakagawa ka mabuti, hindi ka pinapansin. Nagawa ka ng mga magandang gawain, hindi pinapansin. Kung patay ka na, doon ka nila ang maalala. Ganun yun. Kailangan habang buhay pa kayo, magpakita na kayo ng Kabutihan mo. dahil yan ang misaya ng Diyos. Dahil kailangan ninyo
Mabukas kayo. Habang nalililig po siya, sabi ko, mabukas kayo. Ang katawan ko ay nasa inyo. Tama po. Amen. Okay? Amen. Mabukas kayo. Tulad ni Eden, mabukas. Pero bukasan niya. Ang dugo, ang pinaghirapan ni Jesus. Amen. Dahil ito ang panahon ay naghirap siya. Wala na tayo magawa. Dahil yun ang kasaysayan. Ang gawa na hindi at niligtas niya ang mga tao. Dahil bakit siya nahihirapan? Dahil sa nahihirapan? Dahil sa ingit siya. Ayaw niya may hari pa ang mga hari at magiging hari siya. Dahil gusto siya papatahin para sila na lang ang maging hari nila. Ngayon, ang tulong natin sa atin sa Panginoon, alinisan natin ang isip natin, magbago na tayo, mahalan na tayo, magpatawad tayo, magbigayan tayo, may sobra sa atin, sabi ng Diyos, sa mga bagay na ibutom, habang pugasan mo ang sarili, ang piling katawan, at ako ay nagbago na. Ama, linisan mo bukas kung gusto nyo maito. Kahit saan, habang kayo nililinis sa katawan, sabihin niyo, Lord, ugasan mo ako. Itong yung katawan ang naiwan at binigay niyo sa amin pasamantala. Ugasan niyo ang puso namin. Ugasan mo ang kaisipan namin. Ilayo niyo kami po sa mga anuman ang bagay na isip namin. Sabi ni Lord, anak, yung sa pag-iisip ninyo, kayo ang magdadala. Doon ko makikita sa inyo. Kung kayo ay sa puso ninyo ay ako, ay paniniwalaan ninyo. Ako ba naliliguran ninyo? Nasa inyo ang mga gawa sa Diyos ang awa. Maraming ngayon nag-penitensya. Kung tutusin sa pinamama, hindi yan ang kailangan ng penitensya. Ako lang yan, huwag mo akong gagayayin. Ang isa na ang hinihiling ko sa inyo, magbago kayo. Penitensya na penitensya kayo, pinalik kayo at magbago. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Isa lang naman ang hinihiling ko ang magbago kayo. Habang ako nagpapahinga, habang ako natutulog, isa lang ang aking hinihiling. Magbago na kayo. Habang may panahon pa. Hugasan niyo ang puso at isipan ninyo. Mahugas mo. Maligo kayo sa tubig. Ang tubig ay isang banal. Pangako kayo, huwag mo na ulitin ang inyong ginagawa. Alisin na dahil marami na nangyayari sa inyo sa mga. Dahil ang mundo ninyo di na may bibigyan. Sino ba nakaintindi sa mundo? Ninyo. Ilang ang mundo. Ganyan pa patayan na. Hindi wala na siya kanilang Diyos. Ang leader, nangyayari na. Ano ba nangyayari? Isa lang ang buhay. Ang Diyos, sabi ng Diyos, sayang ang binigay ko. Imbis masaya, marami na dadamay. Bakit? Hindi lang katahimikan. Dahil anong bintang kaligtasan binigay sa inyo? Kung paulit-ulit kayo, malakas ang baba. Dahil 99% sa kanila, 1% na lang sa atin. Ilan na lang ang sumusunod. Maraming salamat. Kung sino man ang sumunod at darating sa ating paraiso. Huwag kayo sa akala ninyo ang Diyos ay pinabayaan kayo. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Kayo ang magawa ng inyong kapahamakan. Dahil ang inyong ugali ay lumakawa. Akala niya,
habang buhay kayo ganito, hindi, may hangganan kayo. Dahil ang katawan ko, may katapusan niya. Pagsamantala lang, pinahirap ko sa inyo. Amen? Amen. Yun ang salita ng Diyos. Yung gusto mong salita. Ha? O, gusto mong salita. Ano ma? Ano pa? Kristo, ha? System. Bukas, maraming magpilipidensya. Hanggang Biyernes. Opo ma. Ang sabi ng Diyos sa akin kasi, anak, magsaya lang kayo. At saka, gawin na ang lahat ng bagay ng dapat nyo. Isa lang hiling ko sa inyo. Magbago kayo, ako ang sa inyo. Saya kayo, dahil tapos na, yan, alaala lang, yun talaga, araw ng panahon ang naghirap. So, ituloy nyo lang. Ibig sabihin, huwag kayong mahirapin yung sarili, dahil binigay ko yan, hindi ko kayo kahirapan. Ako ang Diyos, dapat ako maghirap. Dahil ako Ama, ako maghirap. Hindi kayo ang anak. Kung ano kapangyarihan binigay ko sa inyo, mga anak, sabi niya, ay yung pagaling kayo daw, pagaling kayo. At laging pangalan ko ang tatawagin ninyo. Dahil ako ay sa inyo. Lahat ang sa pagkain, si Jesus lagi ang tinatawag natin. Kung sumapalat tayo at ang mensahe galing sa langit at ang mensahe galing ng mga bigay sa akin at sinishare ko sa inyo. Maraming salamat. And amen. Thank you for watching po lahat yan. Kay Sylvia Mendoza. Kay Brother Cesar Kalimkim. Sumagot ano? Yan. Wala na ma? Tahimik ano? Tahimik na lahat. Dahil magbabago naman. Sino yun nagsalita? Alam niyo. Ah, Ikaw, Ite, sino nagsalita? Nagsalita na nga, magbabago. Si Adon, Panginoon ni Jesus ang nagsalita. Ikaw, sino? Ikaw. siyempre ma, kayo. Tingnan mo ah. Kayo po ma, dahil kayo na rin nagsasalita sa harapan namin. Sabi ano? Ha? Tama, kayo ama. Ikaw na. Ah, Sino? Sino nagsalita? Ama, ibinulong ni Jesus Christ sa inyo. Tapos, kayo yung nagbas na. Yun ang perfect. Oo. Ako nagsalita. Binulong sa akin ng Diyos. Ako ay daan. Kung ako ang mic, ang paliwanag sa mga tao. Sinabi. Daan. tama Ang po. boses ng daan. Sabi niya, ako, hindi ko kaya magsalita kung galing sa akin. Kung hindi galing sa taas, ginamit ako ng Diyos para pwede niya sabihin ang gusto niya sabihin. Tama po ma. Pinapaliwanag sa akin, sinasabi sa akin, at sikat ko siya mo. Dahil ang sa kanya, walang boses sa akin, may katawan ako, may boses. Ang sabi ng Diyos, nandiyan ang aking katawan sa inyo. Tama po. Kung kaya mong salita, hindi ako nagsalita ang Diyos. Kung ang question doon, isa lang ang tama si Janet. Binun sa akin ng Diyos para sasabihin ko sa inyo. Amen. Okay? Yan. Yun sa di ba lagi, kumpleto Ricardo. Kung walang Ricardo, walang sarap ang ulam. Tama. Yes. Dahil sa akin, ang Ricardo, binigay sa akin ng Diyos. Ang Ricardo yan, yung ang lasa niya, yung news ko sa inyo lahat. Para maramdaman ninyo kung ano magilig ng anong lasa ng kinig sa mga tinali niya, puso ninyo. Dahil natitikman niyo ang mga salita niya ay maganda. Sarap ng ganda ng mga kinig ng salita ng Diyos. Okay? Pati siya mo listo na, di na kayo Tama.
Magandang mensahe yan. Maganda po, Ama. Yan, para pagbabago. Para gigising tayo. Pagbabago. Tama po. Gigisingin tayo ng Diyos. Para tulog kasi tayo. Kung tutuloy kami ng Diyos, huwag mo sayahin ang aking katawan. Pinakilang kasi. Ang kaisipan ninyo hindi ko dala. Kung akin yan, saan man nakasabi. Dahil ang kaisipan niya, timbang yan. Minsan gusto kong gagawa ng sama, magawa mamuti. Dahil dalawa, may kaliwa kanan. Good afternoon po, Ama din. Unlimited love po. Kung ilan ng kaliwa, yung Kasi Billy Tuesday. bawat salita ninyo, isipin ninyo kung makakasakit ba o hindi. Hindi makakatulong ba o hindi. Dahil ang sabi ka, isipin ninyo na huwag magkasita. Dahil para hindi kayo mapapaka. Hindi ko alam kung bawat salita ninyo nakaguhit mo sa langit. Kung ano yan nakaguhit. At tignan mo, sabi niya, ang dami naman ang salita sa baba kung salita sa taas. Isang linggo, nagsisamba kayo. Ngayon, lahat, ayo-ayo na lahat dito. Dahil sa baba. Dahil ito, sabi na, then nakalista yan lahat. Ngayon, ako ang ginagawa at misay sa akin, gusto lang ang mag-ubrahin yan. Kung gusto yung ubrahin, para ikaw ay makapasok sa paraiso. Sino bang namatay? Nadala niya kayamanan sa langit. Wala po. Wala no? Wala ba? Eh, yung sa kasulatan nga ma, yung mayaman na namatay, napunta sa impyerno eh. Oh. Meron kayamanan din sa langit? Wala. Wala po, Ma. Meron. Mga kabutihan Yes, gawa. yun kayamanan. Eh, yung kayamanan ng sanlibutan na ma. Yan kayamanan. Yan ang buhay sa lupa. Ang Tama. buhay kayamanan, yan kabutihan. Kabutihan. Tama? Oh, gintong araw, ang kayamanan, ang salita ng Diyos. Oh. Yan ang mga pera natin dito. Parang muti lang yan natin habang nabubuhay tayo, magamit natin yan. Ang tunay na kayaman ang gawa ng mabuti. Kung ano man ang asa at pinakita mo, hindi ka walang duda ka, talaga totoo ka. Ang Diyos sabi ng pangkuha, anak, tuloy mo dito sa akin. Dahil dito, ako dito ang gaganti sa iyo. May ganyan pala ka. Oh. Akala mo wala kayamanan. Pero, ano pag gawa mo mabuti? Kayamanan mo yun. Yun ang tunay na kayamanan. Hindi mabubura. Dala-dala mo. Ang hawak mo sa puso mo. Tama Ang po, gintong Ma. puso mo. Ang gintong isip mo sa Diyos. Yun ang tunay na kayamanan. Hindi yung kayamanan nandito. Mawawala. Maraming mansyon, maraming ilang sino-sintang. Buhay pa wala na. Wala na rin naman. Buhay pa naman. Yung mga mayayaman at namamatay, yung nahari. Mahari kan po, ano? Masaya na? Yung sa SM, ama. NGC, wala na. Pinagkamayaman. Bisitan is yung sigarilyo. Sa San Miguel, no? San Miguel Corporation. Hindi ko, yung mga mayayaman at naiwala na kayamanan. Tama po. Yung nangyari, Robinson siya naman. ang tunay na kayamanan, gawa ka ng tunay mo ng mabuti. Ang Diyos kasi, papayamanin ka, siksik, liglig, ako, basta huwag kayong magbago. Ang sabi ng Diyos, hindi ko naman kayo pinagpapawalan ng anak, tuloy mo rin ang ugali ng maganda. Kaya ang kayamanan yan, gusto ko, lugod, siksik, liglig, ako, basta huwag ka lang magbago. Yun lang ang inilig sa'yo, huwag ka magbago dahil pupunin sila ng kagustuhan mo. Ang tunay mong kayamanan. Hindi yun, ang sabi ng Diyos, ay, paghirap ka, hindi yun. Tuturuan ka para turuan mo rin ang kapwa mo. Diyos ang lahat.
Dahil anak, pagdating doon, kung namatay ka na, anak, ano? Ang ganda ginawa sa lupa, anak. Ganyan. Tingnan mo, ano nangyari sa pera mo ngayon? Pinag-away-awayan na. Tingnan mo, bibigyan ka ng dalawang pelikula. Ito, mabait, mayaman. Ito, mahirap. Yan na naman. Ang sabi ng Diyos. Ang mabait, mayaman ay tumutulong. Ang lahat ng tinutulungan niya, lagi ang tinatawag, sinasabi nila, Diyos ko, pahabain mo ang buhay nila. Ikaw, hindi ka tumutulong. Sino humingi? Sino mga angel mo ngayon? Sino tutulong sa iyo? Ito, gutom ng buhay niya dahil sa tulong niya. Ang sinabi niya, may Diyos pa rin ang siyang nagkami sa akin. May Diyos pa rin. Hindi ko mawala pagkasaan mo. Dahil ang tutulong niya, binigyan lang niya 10%. Kasi binigyan niya 10% sa mga taong nagugutom. Dahil sabi niya, Lord, ito na lang, imbes ikaabot ko sa iyo, ibigay ko na sa tao, dahil alam ko katawan niya po rin ito. Para ay mapubusog. Ay kumain, at mahirap kumain. Ngayon, ang bata naman, sabi niya, Lord, tulungan mo siya, dagdagan mo po ang kayamanan niya para makakatulong sa aming lahat. Yung tao dito tutulong, hanggang saan siya ngayon? Nagmumukmuk sa sariling bahay, nagmumukmuk sa iyong opisina, nagmumukmuk. Dahil wala siyang kausap, kung negosyo na, negosyo ay negosyo. Ang iko naman, ang negosyo, kung ano man, nag-share siya, 10% ang binibigay niya sa mga tao, o isa may dahil sabi niya, Lord, hindi ko maabot sa iyo, iabot ko na sa mga mahirap. Alam ko, ang tao yan, katawan mo yan. Subukan ninyo, pakiramdam ninyo, pati ang katawan ninyo ay magbabago. Dahil ang lahat yan, doon mo makikita kung sino ka, pati puso mo at isipan mo giginawa. Ang sabi ng Diyos, 10% lang ibigay niyo sa mga mahirap. Dahil, makikita niyo, marami na naghihirap dahil kailangan niyo bibigyan. Kung gusto ninyo, dahil ang tao yun, ang katawan niya rin yan, ang katawan niya. Imbes, humiling ka sa Diyos, Diyos ko, ibibigay ko. Mas mabuti pa ibigay mo sa mga nagugutom. Doon mo makikita ang Diyos na sa kanila. Lagi silang nagdasal, Lord, gutom na kami, Lord. Lord, kayo nang bahala kung sino man ang pwede lumapit sa amin, ang makain sa amin. Kung sino man ang mga tao matulungin at marunong magmahal sa kapwa, ang Diyos ay sa kanila. Please, hindi malaki ang hinihiling ko sa inyo. Tulungan ninyo ang mga kapatid ninyo. Tulungin ninyo ang mga pamilya ninyo. 10% lang kung meron ka. Pera at uling mo kung halimbawa bago sahod ka, bigyan mo. Kung sino man ang gusto mong bigyan, mabuti pa ang mga tao na hirap at gugutom. Dahil lang Diyos. Yan ang mensahe ni Jesus ngayon. Huwag kang tutulong. Mas mayaman pa sa iyo. Tama, hindi. Tumulong ka, di nakikita mo, natutulog sa kalye. Dahil wala na silang inasahan, baka ikaw na lang pag-asa nila.
Bilang araw pagdating ng oras, sila rin ang tutulong sa iyo patungo sa Diyos. Amen? Amen po. Kailangan habang naghihirap ay si Jesus. Gusto ko kayo iligtas na sa inyo na yan sa ugali makasariwan o hindi. Dahil ang sa paliwanag ko, galing sa taas, binaba para malaman ninyo. Kung sino man nanonood at pakinggan ninyo kung tama ba o hindi, na sa inyo ang desisyon. Hindi para sa akin, para ang natutulong sa kalye. Ang sabi ng Diyos, di ba marami? Tama po. Marami po. Kung bibili kayo ng pagkain, at ayaw mo bigyan ng pera, para may kakainin lang sila, ay sayang Diyos, sabihin na, maraming salamat. Tinulungan mo ang kapatid mo. Nakikita ko naghihirap, pati ako naghihirap. Dahil katawan ko yan. Gawin mo ang dapat mong gawin. Dahil yan din ang katahanan mo para sa akin. Bubuksan ko ang puso at paraiso ko para sa akin. Sa piling kita. Dahil yun ang misaya ng Diyos. Dahil mahal na araw, kailangan tayo magbago. Ngayon, kung sino man ang nanonood, gusto nyo, ang sabi ng Diyos, kung gusto nyo, hindi nyo naman maabot sa akin. Tama po. Kung gusto nyo maabot para sa akin, tignan nyo ang mga taong nagugutom. Ako yun. Dahil katawan ko yun. Dahil pinahirap ko sa kanya. Dahil mahal ko lahat, anak ko kayo. Iba-iba ang inyong katungkulan. Iba-iba ang inyong gawain. Basta sa mabuti lang, nagkakaisa kayo lahat. Amen. Yan ang desire ni Jesus. Amen. Sino nga gusto mong salita na naman? Yung mag-desire ni Jesus, kapag mayroong binulog sa kanya, para maging isishare nyo dito. Request ko na ngayon. Lagay natin sa panama, sa puso, kalinisan ng puso at kaliwanagan ng isipan, spirit. Yes. Tama ka dyan. Oh. May patayon yung meron ng puso sa isipan. Gagawin mo ba yan? Ayan. Yung ganyan ang lagay. Ang sinabi mo, ilagay sa puso at isipan. Ang tanong, gagawin mo ba yan? Ayan. Yung gagawin mo, isolve na naman ang sagot doon. Kung gagawin mo, Ama, ako ay naglilingkod talaga. Ako magtatapat ngayon habang naghihirap ka. Kailangan ko. At ito, buong puso ko at isipan ko ang magandog sa inyo. Saan tayo magandog? Sa mga Patong tao. sa Diyos. Kanino nagbibigay? Sa mga mahirap. Ang mga musmus, ang mga nahihirap. Tama po. Nandun ang Sa Diyos. mga ulila. Ha? Alam mo, doon sa mga kaya. Yung walang kaya, ha? Yung mga ulila, walang nagugutom. Iyan ang importante sa Diyos. Papalag ka na na. Kahit aliman ang binigay mo sa Kanya, papalitan mo 10 beses ng papalit yan. Gagawa ko ng paraan. May tao darating sa iyo. Marami ng tataas ang iyong posisyon. Lahat. Gagawa ko ng paraan. Basta gawin mo. Hindi ko nagawa. Ako, ang regalo mo. Yung bata at nagugutom, ako yan dahil katawan ko yan. Amen. O. Ano na ngayon sa sabi ninyo? Meron ba kayo natin sa mga salita? May kayong binigyan natin. Lalo naman yan, i-share niyo nila sa akin. Oo, tulog na, kumitiglat natin ito. Kasi si Steve, salita.
Nag-iimik ka. Sumagot ang langit. Totoo naman, ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay tutungo at iabot mo sa aking pagmamahal yan, no? Di ba tayo alay? Ang handog ninyo, ang tao na puputo, ibigay mo para ako na rin yun. Kasi gusto na naman, magkaisa na lahat, masaya na lahat, para tayo ay maging tapat ang bawat isa. Hindi ko talaga yung paano. Ano yun? Okay, Ipan. Ano Steve? Tulog na naman. Ayan, thank you for watching sa inyong lahat. Tawag mo siya, may salita. Na yung sinabi niyo, ma, totoo po yun. Nasa gawa talaga, ma. Nasa pagtulong sa mga taong ulila o walang-wala. Kasi sabi sa kasulatan, ma, sabi niya na ako'y nauuhaw, sabi ng Panginoon doon, ma. Ako'y nagugutom. May mga talata sa kasulatan, ma, nakalagay doon na naghayag ang Panginoon na siya'y nauuhaw, nagugutom. At ang tao naman, sumagot Panginoon, kailan ka nagutom? O kailan ka nauhaw? Sabi niya, kailan ka nawalan ng kasuotan? Sabi niya. Yung palang tinutukoy, sila yung mga taong nasa paligid na walang-wala. Yung mga walang kasuotan, mga taong nauhaw, mga taong walang makain. Siya pala yung Panginoon na kailangan sabi niya na, alin man ang inyong gawin sa inyong kapwa ay hindi nyo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Yun po yung sinabi po ng Panginoon sa kasulatan naman. Kaya tama po yung sinabi nyo, Ama, na kailangan kasi sa buhay namin ngayon dito sa mundo, kailangan ipapaalala po ang kasulatan ng linalaman na kailangan pag may magpapaalala kasi, Ama, doon lamang maalala ng mga tao, totoo pala, nakalimutan kong tumulong. Sabi niya, kahit sabihin, meron ako, sabi niya, bakit hindi ko naibigay sa nangangailangan? Kasi nakakalimutan na yung aral talaga, man, na tama yung sinabi ni Testing na isa puso, isa isip, pero nakalimutang isagawa. Yes. Kailangan yung isagawa po talaga, ma, hindi lang laging nilalagay sa puso at kaisipan, nakalimutan yung gawa po, ama, na yun yung mahalaga sa lahat. Nasenta siya. Ang problema, ang gawa, wala pa. Salita lang. Dahil ang lahat yan dapat tutukoyin. Tama yan. Kung gusto nyo, para ang suskin ang nasenta, ang katawan ng Diyos na sa mga taong tubig. Tama po. Nakuuwaw ako, nagugutom ako, bakit mo ako bibigyan? Tama yun. Ang saan yun? Sabi niya, yung mga tao, at sinubukan kita, bakit di mo ako bibigyan? Ako kaya sa kanya. Ngayon, may gawa siya. Mapalad siya, may gawa. At least, pinatunayan niya na ngayon. Kung masurti ka, kung wala ng salita, wala ng ebidensya. Mabuti, ngayon at witness sa'yo, mapalad ka. Yun ang witness, siya ang ibayan na lahat. Ito po. Ibig sabihin, mistake sa isipan mo, marami sila pinag-iinda ko, isa lang sila. Okay na. Okay na. Isa na rin pala ako, nakalimutan ko. Isa na rin pala sa'yo, maraming salamat. Yung araw yun, at gutom na rin ako. Ang binigyan mo kami. Yung mga tao hindi pa, siguro kulang pa. Hindi pa Kristo sa'yo. Thank you for watching. Gusto niyo lahat. Ito, sabi ng Ama, ito na naman, isa sa akin. Saan ako napapalagi? Sa mahirap ba? Sa matalino ba? At sa mga Mga mangmang. Saan ako napapalagi? At lumalapit? Sa matatalino ba? At sa mga walang alam? Walang alam.
Mangmang. Yung mga bubo. Yung walang pinag-aralan. Saan ako nagpapalagi, sabi ng Diyos? Saan ako nagpapalagi? Namamalagi. Sa marurunong, sa mga mayaman, at sa mga pulubi. Huwag mong nanakaw. Dahil, ang Diyos sa kanya, dahil sila kailangan at paliwanagan at baguhin para hindi na sila magagawa ng mataba. Okay? Yung mga talino at mayayaman, hindi na sila baguhin, tapos may gitbat. Kung sila kinig sa akin at sinutupad niya para sa akin, ako ay sa kanila. Kung hindi na sila wala nang tupad sa kanila, kami naman. Ang Diyos lagi sa mga mahirap, sa mga magnanakaw, dahil doon magtutuwid ang Diyos. Dahil may kailangan gabay sa kanila. Totoo po, Ama. Correct? Correct po, Ama. Tuloy mo. Aking sinasabi. Totoo po. Kasi nung panahon ng Panginoong Jesucristo, Ama, nung dumating siya dito sa lupa, hindi naman siya nangaral naman sa mga mataong matutuwid eh. Yung mga biyasa sa kasulatan noon naman, hindi na siya nangaral ang Panginoon sa kanila ng hayagan, kundi siya ay nakialubilo sa mga taong dukha, mga taong inayawan na ng pamahalaan naman. Nandun siya nangaral sa lahat naman sa mga taong may sakit. At tinanong nga siya noon, sabi niya, ang Panginoon, sabi niya, bakit siya nakikalubilo sa mga mamatay tao, magnanakaw, maniningil ng buwis, sabi, nagtitinda ng aliw. Pero sinabi naman ng Panginoon na naparito ako para sa mga makasalanan at hindi para sa mga matutuwid. Hindi kailangan ng manggagamot ang taong walang karamdaman, kundi ang taong may sakit. Yun po yung sinabi po ng Panginoon. Kaya naparito siya para sa mga taong walang kinikilalang batas. Kumbaga, para sa ganun, lahat po yun ay may tutuwid na. Kasi po kung yung banal ay tuturuan pa, ano pa ang kailangang ituro sa banal eh? Bahal na po siya. Wala nang dapat baguhin sa kanya. Kung ang isang taong matuwid, hindi na rin po kailangang turuan. Bakit? Matuwid na po siya. Kundi ang nangangailangan, yung mga taong walang kaalaman at walang kinikilalang batas upang sa ganun malaman po nila kung tama at mali ang kanilang gawain. Yun lamang po at maraming salamat. Ay, tutuyan para mabaguhin niya, para wala kriminal. Dahil ang gusto ng Diyos, kapayapaan lahat. Kung walang alam, tubuan ninyo. Para ay lahat man ang gawain niya di maganda, maging magbabago na sila. Yan ang salita ng Diyos. Still, baka may alam ka, ano naman sa inyo? Balik santo na bukas. Balik santo na. Ano? Sige. Ibig sabihin system of pruning na ngayon. Ibig sabihin, wala akong mananya na ngayon. Medyo lang akong higumad yan naman. Ay, Kaya siya po kay Sister Judith Enriquez Ingenito, kay Sister Maria Los Pimenda Salinas, kay Sister Jacqueline Carriaga de Vera, sa akin na ang mga decision, kung sino man ang nanonood sa inyo na, Carmen Balde, ano man ang share ang salita ng Diyos, pamigay sa akin at binaba ito, ang mga sinabi, kasi inyo na ang mga kay decision. Madam Wala man ikaw Beloria decision. Beverly, yung shoutout po sa inyong lahat. Yan, meron kaya meron sa taas. Ito, blessing na, sabi nyo, malitin na kayo. Sa lahat ko ng nariyan. Thank you for watching po sa lahat. Ako na po. Yan. End live na po tayo and thank you for watching po sa inyong lahat. Basta po nga ating gawin na dito po tayo. Yan, masaya po. End live na po tayo and thank you for watching po.